eto ha, based on experience lang to, no? And then, sabi ko nga, gumagawa ako ng vlog, parang documentation ko na rin. Tapos, sa mga experiences ko, kasi parang feeling ko, nagagamit ako para manloko ng ibang tao. Ganon, magpaasa. Nagagamit ako sa hindi magandang paraan. So, ngayon, kaya ko ito ginagawa. FYI lang din. Kasi naawa ako dun sa mga gumagastos. Saka sa nag-e-effort. At the same time, naawa rin ako sa sarili ko. Kasi, every time, for example, someone may interest siya sa akin. For example, gusto niya akong ligawan, may gusto siya sa akin. Eh di, ayun na, ang nangyayari is, hindi natutuloy yun, naubos yung pera niya, napatay pa siya, hindi naman naging kami. Walang kami, hindi nangyari yun. Ang nagiging ending is, napupunta siya sa iba. Tapos ako naman, ang ending ko, ang pangit-pangit ko, tipong sunog na ako, ang dumi-dumi ko, and ang pinakamasakit, talagang ang baho-baho ko. They make sure I smell a lot para hindi talaga ako ang magiging girlfriend o bride ng lalaki. So, ayoko ng ganon. Naiinis ako kasi wala na nga nangyari. Ang pangit mo pa, ang baho mo pa. Kaya pala lagi akong umaamoy. Sorry. Kaya pala lagi akong nangangamoy. Kaya pala lagi akong madumi. Kaya pala lagi akong nangangamoy. Kaya pala lagi akong, parang ang pangit ko lagi. Kasi sinasadya na hindi ako mapili, hindi ako makuha. No? So, kasi ang nasa isip ko, kasi baka dahil hindi nila gusto yung mapapangasawa ko dahil kung ano man siya, makakakaiba siya, gano'n. So, o baka natatakot sila para doon sa akin, inaalala nila ko, di ba? Bilang magulang mo, pero hindi pala gano'n. Parang trafficking nga kasi. So, hindi ko alam na may trafficking, hindi ko alam na may mga ganyan. Dahil wala naman lumalapit sa akin. So, merong, alam mo yung idinideal ka pala, hindi mo alam na dinideal ka. Marami kang stalkers around you, parang close kayo, pero totoo, hindi eh. So, I only got paranoid na nababaliw na ako sa takot. Bakit sila lagi sumusunod? Bakit palagi silang sumusunod? Bakit palagi silang nandyan? Oo, ganun. Hanggang sa naging praning na ako. Ayan. Hanggang sa ganyan. So, isa pala yun sa dahilan kaya magulo buhay ko. Meron na akong takot pag nakarinig ako ng well-being. Parang feeling ko kukunin ako ng gold. Umabot ako sa ganyan. Kasi talagang grabe yung pamukpok ang lakas eh. Parang palagi nilang may pamukpok. Na praning na ako ng napraning. Siguro yung pukpok na yan, narinig ko na yan, 13 years ago pa. Oo, kahit saan ako pumunta, palaging may well-being, may pumupukpok, tapos palaging may bumabagsak. So, napraning lang ako ng napraning. Ganon. Tapos napansin ko na lang, maggarbo sila lahat. Maya, parang yung buong lugar masaya sila. Palaging may event, palaging may celebration. Tapos yung mga bahay ko, mga kapit-bahay ko, parang instant yaman, instant madami silang pera, instant okay sila lahat. Hindi ko alam kung anong meron. Tapos parang lagi akong negative, lagi kami magkaaway, parang palaging
Kasi hindi nga maganda yung dating nila sa akin. Nag-aaway lang kami. Nag-aaway lang kami. Ganun. Hindi kami magkasundo. Hanggang sa hindi na ako nakikipag-usap kahit kanino. Ganun. So, kasi parang hindi ako sure kung ilan na silang nabaril dahil sa akin. Hindi ko alam kung ito, meron akong isang nabaril daw. Pero, tapos, sa ibang ko, bibilangin ko kung ilan yung mga ganyan. Pero, bibilangin ko, kasi may time kasi ito 15 minutes lang tong na to. So, ngayon, nagtataka ako kasi hindi naman ako maganda, pero bakit? Ma-effort. Yun pala, parang nagagamit na ako sa yung nagkakaperahan na ako. Kasi pwede naman akong puntahan sa bahay, nobody own me. Pwede naman akong puntahan, kontakin, i-email. Ang problema, hindi ako active sa email. Ganun. Ang nangyari, napapaligid, parang hinahak tuloy ako. Instead na pinupuntahan ako sa bahay, hinahak ako. Kasi hindi nga ako mapuntahan sa bahay. Ang nangyari is parang nakikipag-usap na lang sila sa kumpanya, sa mga kumpanya, to get close to me. Kasi hindi naman kami close ng company. Pero, there are events na parang close kami. Pero sa totoo lang, wala kaming direct contact. Kapag pumunta ko doon, nga naman. Hindi naman nila ako kilala. Kaya parang weird. Tapos parang ang ending, ayan, parang wala akong kapitbahay pero meron. Ganun parang wala akong kapitbahay pero meron. Tapos natatakot na silang lahat sa akin. Dahil na rin siguro sa dami ng pinagdaanan nila sa akin. Kaya parang wala akong kapitbahay pero meron. Ganun. Tapos, ayun. So, one thing that you have to know about me is, nandito ako sa harap. Pero this car is, I guess, not so pro para about that. Kumbaga, you really have to contact me or my sister if you want to get close to me or to my half brother or my son. Pero huwag yung anak ko. Kasi ayoko nadadama yung bata sa ganito. You must really have a direct contact sa amin. Kasi I'm not affiliated to any of them sa totoo lang. Ang daming acting, yung mga bodyguards, kasi parang praning na sila sa isa't isa kaya may bodyguard. Oo, parang takot sila sa isa't isa. Binabantayan nila isa't isa. Pero sa totoo lang, alam mo, naiinis ako kasi parang kinokontrol na nga nila lahat kontrolado na nila yung bahay ko, yung kama ko, yung singsing ko, yung wallet ko. Oo, mabot sila sa puntong gano'n. Buhay ko. And then, luckily, sabi nila, pagkatapos ng incident, free na daw ako, malaya na daw ako. Pagkatapos nung nangyaring barilan, malaya na daw ako. Actually, hindi ko alam kung totoo yun kasi parang hindi naman, parang alam mo sila, mahilig silang magsabi sa akin ng budol. Akala ko totoo, pero hindi. Kaya hindi rin ako makapunta sa police para mag-report kasi hindi rin ako sigurado dahil nabubudol na rin ako. Baka mamaya i-report ko naman sa police yun kasi hindi naman totoo. Mawawala na ako ng credibility sa presinto. Etong babaeng to, lahat ng isinumbong budol. Alam mo yon, mawalan ako ng credibility na kaya ang ginagawa ko, through vlogging, dito ko pinapaalam yung mga kapraningan ko
yung mga iniisip ko. Bahala na sila kung i-confirm kung tama ang sinasabi ko o hindi. Kasi ayokong mawala ng credibility sa presinto. Itong bata na to, lahat ng isinumbong, budol, scam. So, hindi ako, tapos mamaya mo, sa pikon niya sa akin, hindi na ako pakawalan sa presinto. Kasi sunod-sunod na yung sinusumbong ko, budol. Tapos, makainisan na ako, hindi na ako palabasin. Kaya ang ginagawa ko na lang, dito na lang ako sa bahay, i-vlog ko na lang to. Tapos, dito ko na lang sinasabi lahat para, at alam ko nakaabang sila lahat sa sasabihin ko, nandito lahat father, mother, brother, sister, relatives, at saka yung mga tao, iba-ibang country, lahat nandito sila. So, bahala na sila mag-analyze kung totoo o hindi yung sinasabi ko. Kasi nga, hindi rin ako makakalapit sa pulis na napapraning na ako sa kanila. Lalo na ngayon, uso yung trafficking, uso yung damputan, dukutan, tapos pag nagustuhan ka, ibebenta ka na lang. Yung gano'n. Yung ibebenta ka nila, tapos ayun na. Gano'n. Oo. Kung tungkol sa ano man. So, kaya ko siya sinishare dito. Kaya ako, dito na lang ako kumbaga parang, dito na rin ako nagre-report sa vlog ko. Kasi natatakot na ako lumapit. Dahil marami na akong pinagsasabi, marami na akong ibinuko. Natatakot na rin ako para sa sarili ko. Kailangan ko mag-ingat kasi marami na akong nababalitaan, wala na, binampot na. Ganun. Tapos yung iba pa sa kanila, laki nung may power talaga, kausap pa nila, police, kaya hindi ako makalapit. Dito nga sa amin, sabi niya, huwag ka dito sa Cavite. Di ba sila yung, huwag ka dyan magsumbong. Di ba sila yung may ano sa'yo, may issue sa'yo. Ganon. So, yun naman ang problema ko ngayon. Kung paano ako pupunta doon sa Manila. Ang problema, hindi ko naman nakikita bukas sila, open sila sa akin. Diba baka sakali naman. Alam mo yun, nakita mo ang gulo ko. Ang gulo ng isip ko. Parang I'd rather do it on my own. Kasi may tiwala naman ako sa sarili kong kakayahan at sa instinct ko na napakalakas. Whether kung totoo man yung event o hindi. So, basta ngayon, one thing that you have to know about the car is, antay kasi sa akin tong car. Oo, antay siya ng antay sa akin. Antay siya sa akin. Before, kasi ang malakas dito yung mga chicks, yung mga babae. Tapos parang car pa yata ito nila Chris. Ganyan. Pero actually, tapos meron ako nakita na kay sister, ganyan, na pinapatakbo pa yata ito nila Willie. Si Willie at si Chris yata ang nasa likod. Pero sa totoo lang, hindi kami close. Wala kaming contact. Sila lang ang nasa bahay ko illegally na hindi ko maisumbong kasi may bantayang buhay ko. Palagi ako tinutukan ng barel itong car na to. Every time pag may gusto akong gawin na move, palagi akong tinutukan ng barel nito. So ngayon, kasi hindi ko naman to car to, matagal na to sa kanila kasi to. Tapos, diba? So, ngayon, if you really are interested to us, kami talagang kakausapin. Kami talaga. Kaya lang, hiya naman ako mag-post ng contact number ko. Baka mahak na kami ng mahak. Kinakabalan ako, baka mahak na. But anyway, everyone knows naman kung ano yung number namin. Kasi kahit sa mga loading station, kinukuha talaga yung mga telephone number namin. Lakas na kumain ng load.